Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 1. Malayo sa baybayin, isang pribadong luxury cruise ship ang mabagal na gumalaw sa kabila ng dagat. Ang dagat ay parang tigre na umaatungal, umuugong ng magulo katulad ng kasalukuyang emosyon ni Tan Ain. Siya ay labis na bigo tulad ng isang tigre. Nakasuot siya ng casual na puting t-shirt at maong, nakatayo sa pinakadulo ng deck sa cruise ship. Isang hakbang paatras at diretso siyang mahuhulog sa malalim na dagat. Ang masama, dumudugo ang kanang balikat at kaliwang hita niya matapos barilin. Nanginginig siya at nanginginig, ngunit pilit pa rin siyang nakatayo doon. Gaano siya katapang at determinado. Sa totoo lang, hindi gaanong malubha ang dalawang putok para manginig at mabaliw si Tang Ain. Nawalan siya ng lakas dahil nadroga siya kanina. Kung hindi sila madakip ng ganoon kadali. Isang lalaki at isang babae ang mga ulo ng isang grupo ng mga tao na nakatayo laban sa kanya. Naka-white strapless dress ang babae na may dark red na kulot na buhok, heavy makeup at mukhang mapang-akit. Puno ng saya ang mga mata niya. Mga ad ng pub future. Habang ang lalaki, na nakasuot ng puting suit, ay nasa 30 taong gulang at pambihirang gwapo. Ang dalawa ay nakatayo malapit sa isa't isa sa hindi maliwanag na postura, na tila debauched. Sa likod ng lalaki at babae ay 7 o 8 bodyguard, lahat ay nakasuot ng itim na suit. Gayunpaman, ang lalaki na nakasuot ng puting suit ay may malamig na hangin. Ang kanyang malaagila na mga mata ay nakatuon kay Tang Ain na nakatayo sa kanyang harapan. Tinutukan siya ng baril. Handa na siyang bumaril. At ang dalawang putok kay Tang Ain ay mula rin sa lalaki. Bakit? Pinisil ni Tang Ain ang kanyang boses mula sa kanyang mga ngipin. Punong-puno ng walang katapusang galit, sakit, panghihinayang at pag-asa ang kanyang namumula sa mga mata. Napatitig siya sa lalaki at sa babae na medyo malapit. Bakit? Interesting, ang babae, na ang pangalan ay Tang Yaqzhen, ay huminga ng tawa na parang nakarinig ng nakakatawang biro. Tang Ain, hindi mo pa rin nakikita ng malinaw, di ba? To tell you the truth, ako ang taong mahal ni Zayu mula sa simula hanggang sa huli. At naging kasangkapan ka lang sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw matulog ni Zayu sa iyo nitong nakaraang 2 taon. Ikaw, nabulunan si Tang Ain. Kung ang paningin ay maaaring pumatay ng mga tao, sina Tang Yaqzhen at Chi Zayu, na nakatayo sa kanyang harapan, ay putol-putol na. Ang komposisyon na ito ay ligtas na nakabaon sa N0V*Elban. Si Tang Yaqzhen, ang half-sister ni Tang Ain, ay 2 taon na mas bata kay Tang Ain. 10 taon na ang nakalilipas, dahil sa hitsura ng ina ni Tang Yaqzhen, ang ina ni Tang Ain ay nasaran ng isip dahil sa galit, na aksidente sa sasakyan, at nasa vegetative state hanggang ngayon. Kasabay nito, si Tang Yaqzhen kasama ang kanyang ina, ang may bahay, ay pumasok sa bahay. Para kay Tang Ain, siya ay itinapon ng kanyang ama sa isang dark killer organization para sa pagsasanay. At siya ay gumagawa ng maraming maruruming gawain para sa pamilya Tang pagkatapos. Tiyak na nag-aatubili si Tang Ain, ngunit ang kanyang ina ay nasa kamay ng kanyang ama. Hanggat naglakas loob siyang sumuwi, papatayin ang kanyang ina. Si Chi Zayu, kahit na may ordinaryong background, siya ay namumukod tangi pa rin. Si Tang Ain, na noon pa man ay matalino ngunit nalinlang ng mapagkunwari na lalaking iyon. Si Tang Yaqzhen, sa kabilang banda, ay walang pakialam sa pagkairita ni Tang Ain. Nagpatuloy siya. Alam ni tatay kapag namatay na ang nanay mo, mawawala na siya ng kontrol sa iyo. Kaya't sadyang nagpadala siya ng mga lalaki para habulin ka, para umibig ka at maging handang gawin ang anumang gusto niya. Sa hindi inaasahan, hindi mo pinansin ang napakaraming lalaki, ngunit tiyak na pinili ang aking lalaki dahil sa isang aksidente. At kinailangan kong isakripisyo ang aking lalaki para kumilos kasama ka para sa ikabubuti ng pamilya Tang. Habang sinasabi ni Tang Yaqzhen, nagsuot siya ng galit na mukha. Kahit nagpapanggap siya, kaakit-akit pa rin siya. Si Chi Zayu, na nakatayo sa tabi niya, ay umaliw, "Baby,
huwag kang mag-alala, mananatili ako sa tabi mo mula ngayon, at hinding-hindi na kita iiwan mag-isa sa gabi. Mga ad ng Pub Future. Talaga. Ikaw, maging ang iyong katawan o puso, ay pag-aari ko, at ako lamang. Sumagot si Tang Yaksan sa kanyang mapanlokong boses, nagpinta ng mga bilog sa dibdib ni Chi Zayo gamit ang kanyang daliri. Nililigawan niya ito, na naging dahilan ng pagtatalik at pagka-distract ng lalaki. Kung wala sila sa gitna ng isang bagay na mahalaga, idiniinsana niya si Tang Yaksan sa ilalim ng kanyang katawan at marahas itong siniil. Nakasusuklam. Si Tang Ining ay nakaramdam ng higit na disgusto kaysa nasaktan sa eksena. Kung hindi siya tinutukan ng baril, hinding-hindi niya hahayaang maging walang hiya ang dalawa sa harapan niya. Ikaw, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tang Yaksan nang marinig ang mga salita ni Tang Ining, ngunit bago siya makasagot, sumabad si Chi Zayo, "Baby, huwag kang menas." Siya ay tiyak na mapapahamak. Hindi malaking bagay na hayaan siyang magpumiglas sa pamamagitan ng mga salita. Huminahon si Tang Yaksan pagkatapos ng paliwanag ni Chi Zayo, "Tama ka. Actually, ayokong makipagdeal sa kanya sa ganoong kagang yugto, pero nalaman na niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Anyway, I have to say she has a really intimate relations with her mother." Pinagtaksilan pa niya ang pamilya Tang, at ikaw, para sa kanyang ina. Pagkatapos ng maikling pahinga, idinagdag ni Tang Yaksan, "Tang Ining, dahil marami kang nagawa para sa pamilya Tang, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, maaari kang tumalon ng mag-isa. At dalawa, si Tang Yaksan ay nagsuot ng isang makahulugang ngiti. Dalawa, maaari kang magsaya kasama ang aking mga kasama, at tamasahin ang damdamin mula sa isang batang babae na maging isang babae bago ka mamatay, paano iyon?" Panipi. Naikuyom ni Tang Ining ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mukha ay hindi nasisiyahan. Huminto siya sa pagpupumiglas sa dulo, sa ngayon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mamatay. Bagamat nagawa niyang saktan si Tang Yaksan bago siya mamatay, alam din niya na kung siya ay nahuli, siya ay mapapahiya at maghahasa ng lahat ng mga bodyguard na iyon, na hindi niya kayang tiisin. Kaya, tinuyan ni Tang Ining sina Tang Yaksan at Chi Zayo, malamig na sinabi, "Kung mabubuhay pa ako, talagang babayaran kita." Ang mga salita ni Tang Ining ay parang isang sumpa. Si Tang Yaksan at Chi Zayo ay nakaramdam ng pananakot at ginaw kaagad na parang ang sumpa ay magkakatotoo balang araw. Ngunit bago sila makapag-react, si Tang Ining ay nagpadala ng tumalon sa maalon na dagat. Ang katawan ni Tang Ining ay patuloy na lumulubog pababa. Unti-unti siyang nawalan ng malay, ngunit biglang, nakita niya ang jade pendant sa kanyang dibdib na lumiwanag sa pulang ilaw, pagkatapos ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. CTF, isang third-tier na lungsod sa bansang ito. Sa isang karaniwang silid ng pasyente ng Central Hospital, mayroong 4 na kama, ngunit ang kanan lamang sa dingding ang okupado. Sa kama ng pasyente ay isang batang babae, na 17 o 18 taong gulang. Nakabalot ang ulo niya ng gauze bandage. Siya ay isang magandang babae na may magagandang katangian. Ngunit nakasuot ng isang solemn na mukha. Nakatutok ang kanyang mga mata sa mga balitang pinapalabas sa TV. Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 2. Ang sabi sa balita ay isang babaeng bangkay ang natagpuan sa dagat ng CTB noong hapon. Nasa 25 taong gulang ang mga namatay. Ayon sa investigasyon, ang mga patay ay eksaktong industrial espionage at killer na hinahabol ngayon ng mga pulis. Habang nanonood ng balita ay parang seryoso pa rin ang dalaga. Walang nakakaalam na kaluluwa ng bagets na babae ay nagkataon na napalitan ng kaluluwa ng babaeng katawan sa balita. Oo, si Tang Ining ay isinilang na muli. Ito ay hindi kapani-paniwala, ngunit ito ay kung ano ito. Maging si Tang Ining, na ipinagmamalaki ng kanyang mahusay na gumugulo ng umangkop, ay isang buong umaga upang tanggapin at harapin ang katotohanan. Ngunit dahil hinayaan ng Diyos na maipanganak siyang muli. Walang alinlangan, tutuparin niya ang kanyang sumpa sa huling buhay, kung mabubuhay siya,
tiyak na babayaran niya sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen. Kaya, Chi Zaiyo at Tang Yaxen, hintayin natin. Bumalik na si Tang Aining. Bumalik siya para sa pamilyang Tang na pumatay sa kanyang ina at ginamit siya sa loob ng maraming taon. Ang katawan na si Tang Aining ay muling isinilang na pinangalan ng Guning, 18 taong gulang. Ipinanganak siya sa isang normal na pamilyang may isang magulang, at nanganak ang kanyang ina sa labas ng kasal. Dahil doon, matagal nang pinahiya at hinamak ng mga kamag-anak ang mag-ina. Para naman kay Guning, palagi siyang tinatawag na, the bastard. Bukod pa rito, hinamak, ibinukod at binubuli din siya ng mga kaskwela, na siyang dahilan kung bakit si Guning ay nag-asar sa sarili, introvert, mahina at hindi marunong magsalita. Mga ad ng pop future. Ang ina ni Guning, si Guman, ay isang karaniwang manggagawa sa pabrika dahil sa kanyang kawalan ng degree sa kolehiyo, kumikita ng humigit kumulang ilang libong yuan bawat buwan. Namuhay sila ng napakahirap. Si Guning ay isang senior na nag-aaral sa isang mataas na paaralan ng CTF. Isang semestre na lang mula sa National College Entrance Examination. Gayunpaman, si Guning ay hindi akademikong hilig, kaya mahirap para sa kanya na matanggap sa kolehiyo. At pinagtawanan sila ng kanilang mga kamag-anak tungkol doon. May nagkunwaring humihimok kay Guning na pakasalan ang isang random na lalaki pagkatapos ng pagsusulit para sa ikabubuti ni Guman. Sa pag-iisip ng dahilan kung bakit nasa ospital si Guning, si Tang Aining ay naging hindi nasisiyahan sa kanyang mga mata at nagpakita ng galit. Marahil dahil nakatagpo sila ng parehong problema. Si Guning ay nagkaroon ng kasintahan bago siya nasa ospital. 2 buwan na silang nagde-date. Ang kanyang nobyo ay nagngangalang Qinzing, isang estudyante sa pinakamataas sa klase. Si Qinzing ay isang gwapo, palakaibigan na batang lalaki, at mahusay din sa pag-aaral. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay pinuno ng Bureau ng Turismo, habang ang kanyang ina ay isang direktor ng Departamento ng Obstetrics at Gynecology sa ospital. Si Qinzing ay anak ng mga awtoridad. Ito ay lampas sa imahinasyon ni Guning na ang isang napakahusay na batang lalaki ay hahabulin siya. Higit sa lahat, si Guning ay lihim na umibig kay Qinzing sa loob ng 1 taon. Bagamat alam ni Guning na hindi sila magkatugma, ayaw niyang tumanggi. Makalipas ang ilang araw, tinanggap na niya. Ngunit ang lahat ay natapos kaagad kahapon. Ang kahapon ay isang Biyernes. Hiniling ni Qinzing si Guning para sa isang pulong. Naniniwala si Guning na ito ay isang date, ngunit sa kanyang pagtataka, si Qinzing ay nagpakita kasama si Gu Xiaoxiao, at sinabi niyang gusto niyang makipaghiwalay sa sandaling sila ay nagkita. Si Gu Xiaoxiao, ang anak ng tiyuhin ni Guning, ay kalahating taong mas matanda kay Guning. Habang lumalaki, si Gu Xiaoxiao ay itinuro ng kanyang mga magulang na si Guning ay isang bastard. Bukod dito, si Guning ay mas maganda kaysa sa kanya. Kaya ang pananakot kay Guning ay palaging nakakatawa kay Gu Xiaoxiao. Guning, hindi ka kailanman nagustuhan ni Qinzing. Siya ay kasama mo lamang dahil ito ay isang taya sa pagitan natin. Sinabi ko sa kanya kung pwede kanyang maging girlfriend for 2 months, tapos dump ka, girlfriend niya ako pagkatapos. Kaya, mula ngayon, si Qinzing ay boyfriend ko na. Sinabi ni Gu Xiaoxiao sa isang mapagmataas na paraan kay Guning. Medyo matagal bago nakabawi si Guning mula sa pagkabigla. Tinanong niya si Qinzing, totoo ba ito? Si Qinzing, na kanina pa nakatingin sa kanya ng may panghahamak, ay sumagot na may matinding disgusto, talaga. Guning, sa tingin mo ba ay gusto kita, isang kawawang babae na walang anuman? Kung hindi dahil kay Xiaoxiao, hindi ako mag-abala na bigyan ka ng isang sulyap. Nakakadiri ka. Sa ngayon, halos hindi makatayo si Guning. Mga ad ng pop future. Naniniwala siyang nakilala na niya ang kanyang Prince Charming, ngunit ito ay naging isang walang katotohanang biro. Hindi ito matanggap ni Guning. Siya ay tumakas sa kahihiyan, ngunit nahuli ng isang aksidente sa sasakyan. Ang kanyang utak ay napinsala ng husto habang walang katapusan ang pagdurugo,
habang ang driver ay nakatakas. Nang siya ay gising, siya ay naging Tang-Ing. Sa sandaling ito, dalawang malambing na boses ng babae ang tumunog sa labas ng pinto, at napatigil si Tang-Ing sa pag-iisip. Eto 30,000. Iyon lang ang ipon namin ng bayaw mo, pero hindi pa yata sapat para sa operasyon ni Ningning. Ito ang pangalawang tiyahin ni Guning, si Guqing. Mukhang nag-aalala siya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagpatuloy siya, aba, bakit hindi mo tawagan ang aming panganay na kapatid? Gayunpaman, sinabi ni Guqing, siya mismo ay hindi naniniwala. Tumawag na ako, pero sabi ng panganay namin, nasa kamay ng asawa niya ang pera niya. Broke din siya. Alam mo naman ang panganay naming hipag. Pera ang buhay niya. Kailangang patayin muna siya, pagkatapos ay hiramin ang kanyang pera. Nadama ni Guman na nagbitiw. Si Guqing Siyang, ang kanyang panganay na kapatid, ang pinakamayaman sa pamilya, ngunit siya rin ang pinakamakuripot. Iyon ay isang dahilan lamang na ang kanyang pera ay nasa kamay ng kanyang asawa, at alam na alam ito ni Guman. Tama, paano ang pangatlo nating kapatid? Kakabili lang daw niya ng bagong bahay, naubusan ng pera. Kasalanan ko ang lahat na hayaan si Ningning na magdusa kasama ako. Kung hindi makarecover si Ningning, magpapakamatay ako pagkatapos, nasa sakit at desperasyon si Guman. Bagamat na si Tang-Ing ang matandang Tang-Ing, nasa kanya pa rin ang kanyang mga propesyonal na kasanayan. Kaya malinaw niyang narinig ang mga boses mula sa labas kahit gaano pa sila katahimik. At naantig siya sa dialogo. Nang magising siya kaninang umaga, abala siya sa pagtanggap ng katotohanan na siya ay isinilang na muli, at nakalimutan niyang ipaalam kay Guman na siya ay nagkamalay na. Nakonsensya si Tang-Ing tungkol doon. Kasabay ng mabilis na tunog ay itinulak ang pinto ng kwarto. Pumasok ang dalawa nasa katanghaliang gulang na babae na magkasing edad. Lahat sila ay pare-pareho at murang damit. Bagamat luma at sira na ang kanilang mga damit, malinis at maayos naman ito. Dahil hindi sila kumikita ng malaki, halos hindi nila naalagaan ang kanilang balat. At mukhang mas matanda sila kaysa sa totoong edad nila. Walang magdududa kung sinabi nilang 50 years old na sila. Nanay, tita. Ibinuka muna ni Tang-Ing ang kanyang bibig. Hindi siya nakaramdam ng hindi komportable, dahil lubos niyang tinanggap ang katotohanan na siya ay isinilang na muli. Una, pinanatili niya ang mga alaala ni Guning, na nagpapaalala sa kanya ng malalim na pagmamahal ng ina. Pangalawa, siya mismo ay may malaking pagnanais para sa isang ina. Iyon ang mga dahilan kung bakit mabilis na tinanggap ni Tang-Ing si Guman bilang kanyang ina. Pinaisip siya ni Guman sa sarili niyang ina. Ang dalawang iyon ay parehong inabandona ng isang lalaki, ngunit si Guman ay mas mapalad kaysa sa ina ni Tang-Ing. Bagamat mahirap ang buhay, buhay pa si Guman. Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 3. Ngunit nang ibuka ni Tang-Ing, o Guning ang kanyang bibig, nagulat sina Guman at Guqing. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, nakita si Guning na nakaupo sa ulo ng kama. Sinabi ng doktor na mayroong congestion sa utak ni Guning, at dapat itong alisin sa pamamagitan ng operasyon, ngunit ngayon ay nagising na siya. Ning, ikaw, gising ka na, bagaman nagulat, nag-react kaagad si Guman. Agad siyang napaluha, nauna, gustong yakapin si Guning, ngunit natatakot siyang saktan. Kaya tumayo si Guman doon, hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Ningning, gising ka na pala. Gising ka na rin sa wakas. Si Guqing ay sumugod din sa unahan. Hindi pa rin ito matiis para sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng saya at kagalakan. Nay, tiya, gising na ako, sabi ni Guning, hinawakan ang mga kamay ni Guman sa kanya upang aliwin siya. Tama. Nakakagaan ng pakiramdam na sa wakas ay gising ka na. Napasigaw si Guman dahil sa kaligayahan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Guning sakaling mawala ang kanyang anak. Naluluha rin si Guqing sa tuwa. Ang gayong drama ay isang mahirap na pagsubok para sa mga normal na tao.
Oh, hahanapin ko ang doktor, unang napagtanto ni Guching, at diretsong tumakbo palabas. Hindi nagtagal, pumasok ang doktor. Super nagulat din siya sa katotohanang gising si Guning. Anong magic? Ngunit kailangan pa rin nito ng komprehensibong pagsusuri upang matiyak na ito ay totoo. Kaya naman, agad na inayos ng doktor ang pagsusulit para kay Guning. Pagkatapos ng pagsusulit, pumunta si Guching upang bumili ng pagkain para kay Guning, habang si Guman ay nanatili sa tabi ni Guning upang alagaan siya. Naramdaman ni Guning ang pagmamahal ng malakas na ina mula kay Guman. Ito ang unang pagkakataon na siya ay naalaga ang mabuti mula nang ang kanyang ina ay nasa vegetative state. Bagamat noong kasama niya si Chi Zaiyo, marami siyang narinig na sweet nothings, ang mga iyon ay kasinungalingan. Pagkatapos kumain, wala si Guching para sa trabaho sa hapon. At si Guman ay libre para sa ngayon at bukas. Siya ay nag-apply upang ang natitira ay paghiwalayin ang 3 araw na pahinga ng buwang ito ng magkasama, nang si Guning ay naaksidente kahapon. Nakipag-usap si Guman kay Guning ng ilang sandali bago niya ito sinabihan na magpahinga ng mabuti. Alam ni Guning na walang tulog si Guman simula noong hapon, kaya hinayaan niya itong makatulog sa malapit na bakanteng kama. Bagamat gising si Guning ngayon, at lubos na gumaan ang pakiramdam ni Guman, nag-aalala pa rin siya bago lumabas ang huling resulta. Kaya nag-atubili si Guman na magpahinga. Ngunit sinabi ni Guning kung hindi nagpapahinga si Guman, hindi rin siya magpapahinga. Kaya pumayag si Guman sa huli. Si Guman ay literal na pagod. Pinlano niyang humiga para aliwin si Guning, ngunit nakatulog siya sa loob ng ilang minuto. Para kay Guning, hindi siya makatulog. Nakatitig siya sa kisame, iniisip ang mga nangyari noong huling buhay niya. Biglang may nakita siyang pares ng paa na naglalakad sa itaas ng ulo niya. Nagulat si Guning at nanambalik kaagad ang kanyang isipan, ngunit wala sa puting kisame. Bakit may nakita siyang pares ng paa na naglalakad sa itaas ng kanyang ulo? Hallucination ba iyon? Ibinalik ni Guning ang kanyang mga mata mula sa kisame. Inikat niya ang kanyang katawan, nakatuon sa kalapit na kama kung saan natutulog si Guman. Ang babae ay may lantang dilaw na balat na may mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata at kilay. Si Guman, na nabubuhay ng mahirap, ay hindi kailanman bumili sa sarili ng anumang mga produkto ng pangangalaga sa balat, masarap na pagkain o mamahaling damit. Ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya upang maibigay kay Guning ang pinakamahusay. Sa kabutihang palad, si Guning ay palaging isang mabuting bata. Bagamat she was self-abased and introverted, hindi siya magkukumpere sa iba dahil alam niyang hindi kaya ng pamilya niya. Gayunpaman, dahil si Tang Aining ay Guning na ngayon, hindi niya papayagan ang kanyang sarili at si Guman na manatiling mahirap at mahina. Bukod pa rito, maghihiganti siya, at tiyak na makapangyarihan siya. Nagkaroon siya ng ambisyon. Dahil ang kanyang kaaway ay ang pamilyang Tang, dapat ay mas malakas siya kaysa rito. Bagamat ang pamilyang Tang ay ang ikatlong pinakamayamang pamilya sa kabisera, isa pa rin itong napakayamang pamilya na may bilyon-bilyong mga ari-arian. At sa isang third-tier na lungsod, ito dapat ang nangungunang pamilya. Ngunit ang maluwalhating tagumpay ng pamilyang Tang ay higit na umasa sa pagsisikap ni Tang Aining. Si Tang Aining ay gumawa ng hindi mabilang na mga ilegal na bagay para sa Tang family, pagnanakaw ng mga confidential na dokumento ng mga kalaban, pagpatay ng mga tao, halimbawa. Ngunit winasak ni Tang Aining ang lahat ng ebidensya para sa kanyang sariling kaligtasan sa huling buhay. Imposible para sa kanya ngayon na mahanap at gamitin ang mga ebidensyang iyon para akusahan ang pamilya Tang. Muli, nag-ambala si Guning. May nakita siyang taong naglalakad sa di kalayuan. Muling nagulat si Guning, at bumalik kaagad ang kanyang isip. Ngunit walang taong dumadaan, kundi isang puting pader sa harap niya. Nagkaroon ba talaga siya ng hallucination? Hindi. Bilang karagdagan sa isang taong naglalakad, nakakita rin siya ng pamilyar na pinto na may plate number na may nakasulat na 106.
Ang silid 106 na ay eksaktong silid ng pasyente na pailas sa tapat niya. Pero, paano niya nakita ang pinto? Nang walang dahilan, naniwala siyang hindi ito guni-guni, kundi ang katotohanan. Walang kamalay-malay, tumingin pabalik si Guning sa dingding. Nakatutok siya rito. Maya-maya, naging transparent ang pader sa harap niya. Kita niya ang pinto ng patient room 106, ang mga pasyenteng naglalakad, ang mga nurse at ang mga doktor. Biglang lumitaw ang isang matapang na ideya sa isip ni Guning. Ito ba ay clairvoyance? Napatulala si Guning sa kaisipang ito. Huminga siya ng malalim. Para masigurado kung clairvoyance ba ito o hindi, agad na inilipat ni Guning ang kanyang paningin sa ibang pader. Ang dingding ay unti-unting naging transparent, pagkatapos ay nakita niya kung ano ang nasa silid, ang mga kama ng pasyente, ang mga pasyente at ang mga kagamitan. Ngayon ay sigurado siyang clairvoyance iyon. Ngunit naramdaman pa rin ni Guning na hindi totoo. Gusto niya ng higit pang patunay. Kaya tumingin siya sa paligid pagkatapos. Biglang naramdaman ni Guning ang matinding sakit mula sa kanyang mga mata, pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Sa panaginip, napanaginipan ni Guning ang kanyang sarili na lumulubog pagkatapos niyang tumalon sa dagat, at ang pulang ilaw mula sa pulang jade sa kanyang dibdib. Pagkatapos, narinig niya ang isang mahinang boses sa di kalayuan. Sinabi ng matanda na boses, may isang sinaunang jade na pinangalan ng Blood of the Phoenix. Ito ay gawa sa dugo ng isang phoenix at ang kaluluwa ng lupa. Mayroon itong mahiwagang kapangyarihan, na nagbibigay daan sa iyo na mabuhay magpakailanman o maipanganak na muli. Bigla siyang nagising dahil sa kanyang panaginip. Anong nangyari? Habang nalilito si Guning, isang piraso ng impormasyon ang bumungad sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naisip ito ni Guning. Ang dugo ng phoenix ay gawa sa dugo ng isang phoenix. Dahil ito ay isang sinaunang bagay, mayroon itong mahiwagang kapangyarihan. Siya ay maaaring ipanganak muli ng eksakto dahil sa jade na ito. Businesswoman sa School Kabanata 4. Sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, nagkataon siyang nakapulot ng hugis phoenix na pulang jade. Bagamat wala siyang ideya kung ito ay totoo o hindi, iningatan ito ni Guning dahil sa kanyang pagkagusto dito. Sa hindi inaasahan, ang jade ay may mahiwagang kapangyarihan, na nagresulta sa kanyang muling pagsilang. Bukod dito, ang dugo ng phoenix ay nasipsip sa kanyang kaluluwa, na naging dahilan upang mamanahin niya ang kapangyarihan ng jade, pati na rin ang isang pares ng jade eyes. Naging malinaw ang lahat sa kanyang pares ng jade eyes. Sa kapangyarihang iyon, natamo rin ni Guning ang kakayahan ng clairvoyance at photographic memory. Tinukoy ng Spirit Chi ang isang uri ng purong enerhiya na umiiral sa napakaraming nilalang sa pagitan ng langit at lupa, na katulad ng mga asensya ng araw at buwan. Nagkaroon din ng telepathic eye space. Ito ay isang silid na imbakan pa rin. Ang isang tao ay maaaring maglagay ng anumang, patay, na bagay sa harap ng kanilang mga mata sa telepatikong espasyo ng mata sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Siyempre, lahat ng mga pagkilos na iyon, o ang paggamit ng jade eyes, ay nagkakahalaga ng kapangyarihan. Bilang karagdagan, ang isang taong may kapangyarihan ay maaaring mabuhay ng mas matagal, at maaaring gamitin ang kapangyarihan upang pagalingin ang mga pinsala at karamdaman. Ang espasyo ng mga mata ng telepatiko ay naging mas malaki habang lumalago ang kapangyarihan, at nagawang tumanggap ng higit pang mga bagay. Dahil ang Blood of the Phoenix ay isang jade mismo, kailangan nito ang kapangyarihan ng jade. Ang jade ay binubuo ng nephrite at jadeite. Kasama sa mga nephrite ang mga tradisyonal na hiyas tulad ng mga kristal, coralie, agata at iba pa. Pangunahing mga esmeralda ang mga jadeite. Hanggat mayroon itong kapangyarihan ng jade, ito ay magagamit. At ang jade ay palaging popular at karaniwan, hindi mahalaga sa sinaunang panahon o modernong lipunan. Ads by Pub Future. Kaya, hindi naging mahirap para kay Guning na maghanap ng jade. Ngunit, kailangan ni Guning ng maraming jade.
kahit siya mismo ay hindi makalkula ang eksaktong numero. Kaya ang pagsusugal ng bato ang tanging paraan upang matugunan ang pangangailangan ni Guning. Kailangan niyang maipan ang kapangyarihan ng Jade para sa kanyang mga mata ni Jade. Dahil mayroon na siyang Jade Eyes ngayon, napakadali para sa kanya na manalo sa laro ng Stone Gambling. Sa pamamagitan lamang ng pagsusugal na bato, maaari siyang manalo ng mas maraming Jade upang sumipsip ng mas dalisay at mas malakas na kapangyarihan. Kasabay nito, maaari siyang manalo ng pera sa pamamagitan ng Stone Gambling. At kung gusto niyang manalo ng pera, maaari niyang gamitin ang kanyang Jade Eyes sa ibang paraan. Halimbawa, ang paglalaro ng Dice Cup. Hindi ka mabibigo sa paggamit ng clairvoyance. Ngunit, hindi ito maaaring magtagal, dahil ang isang kasino ay may sariling mga patakaran. May limitasyon ang pagkapanalo ng pera. Kung ang isa ay nanalo ng masyadong maraming pera, ang kanyang pangalan ay nasa blacklist, o malamang na siya ay sanay. Kaya kung may ibang paraan para kumita, hindi magsusugal si Guning, tiyak na hindi kasama ang pagsusugal na bato. Malaki rin ang pakinabang ng mga antigo, dahil karaniwang may mahabang kasaysayan ang mga antik na may esensya mula sa araw at buwan. Kung ang isang antigo ay may kakanyahan, ito ay magiging isang tunay. Ang higit na kakanyahan ng isang antigong taglay, ang mas mahabang panahon na dapat itong umiral. Ang pagsusugal sa bato ay maaaring maging bilyonaryo o pulubi sa isang gabi. Ang mga antigo ay nagkaroon ng parehong epekto. Kung hindi mo sinasadyang makakuha ng isang tunay, magiging sobrang mayaman ka kaagad, kung hindi, mawawala sa iyo ang bawat sentimo na mayroon ka. Ngunit para kay Guning, na nagkaroon ng mahiwagang kapangyarihan, iyon ay mga problema lamang. Sa pag-iisip niyan, mas nasasabik si Guning. Ang mahiwagang kapangyarihan na mayroon siya ay napakalakas. Kung wala pa rin siyang makakamit gamit ang mga mata ni Jade, mas gugustuhin niyang mamatay. Ang takot ay napalitan din ng kaligayahan, dahil ang pera ay madaling makuha ni Guning ngayon. Kung tungkol sa mga mata ni Jade, katanggap-tanggap din. Ningning, Ningning, okay ka lang ba? Nang marinig ang nag-aalalang boses mula kay Guman, agad na bumalik sa isip ni Guning. Tiningnan niya ang mukha ni Guman, na puno ng pag-aalala. Nay, gising ka na. Nang makitang maayos si Guning, gumaan ang loob ni Guman, ngunit bahagyang nag-aalala pa rin, matagal na akong gising, ngunit parang na-distract ka. Ilang beses ko nang tinawag ang pangalan mo. Hindi ka magre-react. Akala ko nasira na naman utak mo. Isinagrado mo ako. Pagkatapos ng paliwanag ni Guman, medyo nahiya si Guning. Well, masyado lang akong nag-concentrate sa mga iniisip ko. Hindi na nagtanong pa si Guman. Gusto lang niyang makitang maayos si Guning. I'm glad gising ka na, yun lang naman ang gusto ko. Halos 6:00 na ng gabi. Ano ang gusto mong kainin? Hayaan mo akong bumili para sa iyo, tanong ni Guman. Hindi ako mapili. Kahit ano ay ayos lang para sa akin, sagot ni Guning. Ads by Pub Future. Panipi tuldok panipi. Ibinuka ni Guman ang kanyang bibig sa 1 segundo, ngunit hindi ito umimik. Alam niyang mabuting bata si Guning, na hindi magpapakasawa sa mamahaling pagkain. Pagkatapos, nagpasya si Guman na magdesisyon para kay Guning, at bilhan siya ng masarap na pagkain. Nang wala na si Guman, bumaba si Guning sa kama upang maglakad-lakad bilang ehersisyo. Ngunit nang makalakad pa lamang siya ng ilang hakbang palayo sa kanyang silid ng pasyente, pinatumba siya ng isang doktor na mabilis na naglalakad na nakasuot ng puting Amerikana at maskara. Nadapa si Guning at muntik nang mahulog. Sa kabutihang palad, nasalo niya ang pader ng sabay-sabay, at napanatili ang kanyang balanse. Si Guning ay hindi nasisiyahan sa una, ngunit pagkatapos ay naisip niya na ang doktor ay malamang na nasa isang emergency, at hindi siya sinasadyang itumba. Binalak ni Guning na patawarin siya. Pero laking gulat niya, hindi man lang humingi ng tawad ang lalaking nagpatambo sa kanya, at pinandilatan pa siya, saka nagmamadaling umalis. Napatulala si Guning sa 1 segundo,
hindi dahil sa hindi humingi ng tawad ang lalaki at pinandilatan siya ng mata, ngunit dahil napansin niya ang matinding puot sa mga mata nito. Ang puot ay hindi para sa kanya. Hindi mapigilan ni Guning na lumingon. Naningkit ang mga mata niya. Ang weird nung lalaki. Biglang-bigla, nakita ni Guning ang isang baril na nakatago sa baywang ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang puting Amerikana. Nag-aalala si Guning. Bakit may dalang baril ang isang doktor? At ang lalaki ay tila hindi siya isang pulis na nakadamit lamang, ngunit isang tagapaghiganti. Bagamat wala itong kinalaman kay Guning, hindi siya maaaring tumabi dahil nalaman niya ang katotohanan. Kung talagang para sa paghihiganti ang lalaki, maaaring masaktan ang mga inosenteng tao kapag binaril siya. Sa pag-iisip niyan, hindi napigilan ni Guning ang kanyang sarili na huwag pansinin. Hindi siya ang Diyos, ni ang Birheng Maria, ngunit hindi rin siya cold-blooded. At handa siyang tumulong hanggat kaya niya. Kaya naman, tahimik na sumunod si Guning. Sinundan ni Guning ang sospek sa isang opisina. Nang papasok na sana siya ay lumabas ang isang batang babaeng doktor na nakasuot din ng puting Amerikana ngunit pinigilan siya ng sospek. Itinoon ni Guning ang kanyang mga mata sa galaw ng sospek. Bumunot ng baril ang sospek sa sandaling lumitaw ang babaeng doktor sa kanyang paningin. Nakatutok sa kanya ang baril. Dahil sa puting Amerikana, hindi halata ang baril. Pero kasing puti ng papel ang mukha ng babaeng doktor. Siya ay natakot. Pagkatapos ay kinausap siya ng sospek saglit, at atubiling sinundan siya ng babaeng doktor sa kabilang panig. Sumunod kaagad si Guning. Umakyat sila sa itaas. Kaunti lang ang tao sa corridors, dahil karamihan sa kanila ay gumagamit ng elevator. At walang nakapansin na may mali sa kanila. Dumiretso sila sa taas ng building. Isa itong bukas na balkonahe. Walang ibang tao sa balkonahe, maliban sa sospek, ang babaeng doktor at si Guning na nakatago sa dilim. Reincarnation ng businesswoman sa school Kabanata 5. Hindi agad nasangkot si Guning. Nagpa siyang mag-obserba sandali, naghihintay ng perpektong timing. Hinawakan ng sospek ang baril, tinutukan ang babaeng doktor. Sobrang close nila. Kung hindi mabilis na mahuli ni Guning ang sospek, maaaring makaramdam siya ng pananakot at barilin, na magdulot ng masamang resulta. Napatingin si Guning sa bukas na bintana. May isang tambak ng sari-saring mga gamit sa kanang bahagi ng labasan. Ginamit ito ni Guning para takpan ang sarili, at lumapit sa kanila. Yang Hao, ano ang gusto mo? Nakaharap sa baril, nanginginig ang babaeng doktor. Ano ang gusto ko? Ngumuso ang sospek na si Yang Hao. Pagkatapos ay galit niyang sinabi sa kanyang mga mata na puno ng bangis, Anchen, lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya ako napunta sa ganito. Ano ang gusto ko? Pinaalis na ako ng ospital. Iniwan ako ng asawa ko para sa ibang lalaki. Ikaw kasi, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sa pagsasalita tungkol dito, nakaramdam ng agrabyado si Anchen. She argued, dahil lang yan sa immoral mong pag-uugali. Bilang isang doktor, sinuwi mo ang mga pangunahing patakaran. Palihim mong tinanggap ang pera mula sa pamilya ng pasyente, at binaliwala ang isang buhay. Nagligtas lang ako ng tao. Tumahimik ka. Sarili kong negosyo yan. Wala kang karapatang manghimasok, tutol ni Yang Hao. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baril. Ngayon, magpalipat ng 5 milyong yuan sa aking account, kung hindi, babarilan ko. Si Anchen ay nanginginig sa takot. Napalunok siya ng buong lakas, wala lang akong ganoon kalaki, ngunit mayroon akong 2 milyong yuan. Hindi, gusto ko ng kabuoang 5 milyong yuan. Eksaktong iniwan ako ng asong iyon sa halagang iyon. Babawiin ko siya sa parehong halaga. Tila tuwang-tuwa si Yang Hao, at malamang na magbaril. Samantala, sa takip ng sari-saring mga gamit, lumipat si Guning sa likuran ni Yang Hao, 2 metro ang layo mula sa kanya. Nang makita si Yang Hao na emosyonal na nasa sabik, nagulat si Guning. Nag-aalala siya na mabaril siya nang hindi sinasadya.
Si Yang Hao ay hindi pangkaraniwang nasasabi ngayon, nagbabalak na gumawa ng masasamang bagay. Hukayin ang data na ito, ay retrace ito sa N0V*Elban. Mga ad ng Pub Future. Ang ginawa ni Yang Hao ngayon ay labag sa batas. Kahit na makakuha siya ng 5 milyong yuan ngayon, mapaparusahan pa rin siya ng batas. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabawi ang kanyang asawa. Tsaka hindi rin naman siya babalikan ng asawa niya. At ang isa pang lalaki, na nagbigay sa asawa ni Yang Hao ng 5 milyong yuan ay dapat na isang taong may malaking kayamanan. Kung iniwan siya ng asawa ni Yang Hao para sa pera, tiyak na hindi siya mag-iiwan ng mayamang lalaki para sa kanya. Kahit na ang asawa ni Yang Hao ay walang pakialam sa pera, si Yang Hao ay isang sospek ngayon. Mahuhuli siya at makukulong sa madaling panahon. Kung pipiliin ng asawa ni Yang Hao na manatili sa tabi niya, mawawala sa kanya si Yang Hao at ang pera. Nag-aalala ngayon si Guning na may sasabihin si An Chen na makakairita kay Yang Hao. Maaaring mawalan ng kontrol ang lalaki at mabaril. Kung gayon, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Guning na iligtas siya. Sa kabutihang palad, si An Chen ay sapat na matalino upang mapansin na si Yang Hao ay emosyonal na nasa sabik. Hininaan niya ang kanyang boses at umalma. Walang problema, maglilipat ako ng 5 milyong yuan sa iyo, ngunit mayroon lang akong 2 milyong yuan sa aking account, at kailangan kong tawagan ang aking pamilya para sa iba pa. Hanggat mabubuhay siya, babayaran niya ito ng 5 milyong yuan. Naniniwala siyang mahuhuli ng pulis si Yang Hao mamaya. Iba ang iniisip ni Guning. Hindi tanga si Yang Hao para bitawan si An Chen. Kung gagawin niya iyon, kailangang tumawag ng pulis si An Chen pagkatapos. Alinsunod dito, kahit na makuha ni Yang Hao ang pera, hindi siya makakawala dito. Nang marinig ang pagsang-ayon ni An Chen sa dulo, nabuhayan ng loob si Yang Hao, magaling, ngunit kailangan mong gumamit ng speaker. Oo naman, inilabas ni An Chen ang kanyang telepono, nanginginig pa rin. Tila medyo pagod si Yang Hao matapos mahawakan ng mahabang panahon ang baril. Binitawan niya ang kamay niya. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Guning ang kanyang pagkakataon. Mabilis siyang lumabas kay Yang Hao. Dirdiretsong natamba ang huli sa sahig, dahil sa kawalan ng paghahanda. Ang baril sa isang nakaluwag na kamay ay naitapon din, at nahulog ilang metro ang layo. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Napatulala si Chen nang hindi alam na nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. Kung wala ang baril, si Yang Hao ay kalaban lamang ni Guning. Bago siya makalaban, nawalan ng malay si Guning kay Yang Hao. Kung sakaling magising siya mamaya, nakahanap si Guning ng lubod at itinalis siya, tinakpan ng basahan ang kanyang bibig. Mga ad ng Pub Future. Tumawag ka ng pulis. Tumingin si Guning kay An Chen, na walang ideya kung ano ang gagawin. Oh, tama. Tama. Sa wakas ay nabawi ni An Chen ang kanyang isip, at nalaman niyang nawawala ang kanyang telepono. Natigilan siya saglit bago niya nalaman na nakahandusay ang phone niya sa lupa. Agad niya itong kinuha. Pero bago pa siya makapag-dial out, tumunog ang phone niya. Nagulat si An Chen. Nakita niya ang pangalan ng tumatawag, at sinagot ito kaagad, "Hi, Dad. Chen, nasaan ka ngayon?" "Nasa open balcony ako ng inpatient department." Sinabi ni Chen sa kanyang ama ang nangyari, pagkatapos ay nagtanong siya, "Tay, tatawag ba ako ng pulis o?" Kumunat ang noo ni Guning. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi iyon ni An Chen. Ano pa ba ang gusto niyang gawin maliban sa pagtawag ng pulis? Ano? Paano ito posible? Ayos ka lang. Labis na nag-aalala ang ama ni An Chen. Nasa lalamunan niya ngayon ang puso niya. "Dad, okay na ako ngayon." Sagot ni An Chen. "Hintayin mo ako. Pupunta ako doon. At, huwag tumawag ng pulis ngayon." Sabi ng ama ni An Chen. Sumang-ayon si An Chen, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Maganda ang pandinig ni Guning. Malinaw niyang narinig ang sinabi ng ama ni An Chen. Nang matapos ni An Chen ang kanyang tawag,
Nagtanong si Guning na may pagtataka, bakit hindi ka tumawag ng pulis? Kasi kung tumawag ako ng pulis, malalaman ng buong ospital. Magugulat ang mga tao, iyon ang huling bagay na gusto kong makita. Paliwanag ni Anchen. Naisip ni Guning na ito ay makatwiran, kaya itinikom niya ang kanyang bibig. Dagdag pa ni Anchen, ngunit, tiyak na ipapadala siyang house sa istasyon ng pulisya, ng pribado. Ni-record ko na yung dialogue namin. Ang kanyang mga fingerprint ay nasa baril din, na siyang patunay din. Naitala. Magalang na ngayon si Guning kay Anchen. Palibhasa'y nasa isang mapanganib na sitwasyon, nakapag-record pa rin siya. Nga pala, maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Taos-pusong nagpasalamat si Anchen kay Guning. Bumunot siya ng tseke at panulat mula sa kanyang damit, isinulat ito saglit, pagkatapos ay ibinigay kay Guning, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Isa itong tseke para sa 500,000 yen. Posibleng kunin ito. Tinitigan ni Guning ang tseke. Kumunat ang noo niya. Bagamat kailangan niya ng pera ngayon, hindi siya pumayag na tanggapin ang tseke. May sarili siyang prinsipyo. Dahil nagbigay siya ng tulong sa sarili niyang inisyatiba, hindi siya humingi ng bayad. Tumanggi si Guning ng may determinasyon, hindi ko iniligtas ang buhay mo para sa pera. Mangyaring ibalik ang tseke na ito. Nagulat si Anchen. Ngunit hindi siya nag-alinlangan kung tinanggihan ni Guning ang tseke dahil hindi ito sapat, sa halip ay naramdaman niya ang kabaitan mula sa dalaga.